Okay, basahin natin. Eto sabi ni Pulong Paulo Duterte, "I can be honest that it crossed my mind to run when a few people are encouraging me to vie for a Senate seat, especially during the presidency of my father, Rodrigo Duterte." Ayan, ha? Kinonsider, oh, sumayad sa kanyang pag-iisip ng maraming encourage sa kanyang tumakbo bilang senador. Napag-isipan niya. But I don't think it will be that easy. Hindi madali. Hindi madaling iwan ang mga taong matagal ko nang pinagsisilbihan, ang mga Dabawenyos. Ayan. Ito para sa akin, nung nabasa ko ito, para sa akin napakagandang pangitain nito. Bakit kanyo? Hindi niya sinara yung pinto. Hindi niya sinabing, "Ayoko, wag muna ngayon, yung tatay ko na lang muna," et cetera, et cetera. Ang sinabi lang niya, hindi madaling iwan ang mga taong matagal ko nang pinagsilbihan, ang mga Dabawenyos. Ako sa aking palagay, pwede naman nating i-convince ang mga Dabawenyos, i-share naman si Paulo Duterte sa atin. 'Di ba? Kasi alam naman natin, ganyan din ang naging dilema ni Tatay Diggs. Siyempre, inaayos nila ang Davao at mahal nila ang Davao. Pero siguro maiintindihan naman tayo ng mga taga Davao kung hihiramin natin saglit. Kasi mas kailangan siya ng buong Pilipinas. Hindi naman siguro magtatampo mga taga Davao. Dapat nga makasama pa natin ang mga taga Davao na itulak si Representative Paulo Duterte na tumakbo for a national position. Kasi titingnan po natin, mabuti medyo nawalan ng tayo ang Senado. Napansin nyo ba? Kahit minsan yung mga kaalyado nila parang tiklop, tahimik. Yung mga inaasahan natin na itutulak yung hamon ni Tatay Digong na audit, 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 tila tahimik. At alam naman natin ang karakas ng mga Duterte. Una, kaya gustong-gusto ko po ang mga Duterte, ang taas ng kumpiyansa ko sa mga Duterte na sila ay tunay at lehitimong kontra-durugista. Napakalaking bagay po sa akin nun. Pangalawa, ayaw nila dyan sa mga terorista. Alam naman natin. Dahil inayos nga nila yung Davao laban sa mga yan eh. No? Yung tayo na yun, yung dalawang bagay na yun, napakalaking magagawa na niyan sa bansang Pilipinas. And I'm sure, bagamat walang perpektong politician, hindi sila ganun na korap. Ang mga Duterte walang record na korap. Even yung kay BP Sara na pinagbibintangan siya about confidential funds, wala namang sinabi na kinurakot niya yung confidential funds. Bakit lang daw siya may confidential funds? Pero walang nagsabi, ginamit to sa illegal na paraan. In short, walang bahid na corruption ang mga Duterte. Kaya sana, no? Sana i-consider. I-consider. Hangga't maaari nga, kung ako tatanungin, no? Bagamat nirerespeto ko ang pagiging private citizen ni Tatay Diggs, kung ako personally ang tatanungin, gusto kong tumakbo si PRRD bilang senador at si Paulo Duterte. Magkaroon naman ng the way they handled yung mga bagay-bagay dyan sa Senate, hindi ko type. Hindi ko type kung paano nila hinandle yung pag-imbestiga kay
dito sa kaso ng nila Digamo, et cetera, 'no? Yung nananahimik sila about diyan sa audit, wala man lang nanindigan at tumayo. Oh, etong ginagawang gatasan ang away US at China na tayo ay pinagitna. Wala, ano, malamya ang tayo ng Senado. So, malaking maitutulong nitong mag-ano na 'to, mag-amang ito. Alam niyo, mahaba pa, mahaba pa at sa palagay ko, ito ang aking opinyon. Ako, tingin ko pinag-iisipan ni Pulong Duterte kung siya'y tatakbong senador. Lalo na yung sumagot na siya at, sumaklolo siya sa kanyang kapatid na si VP Sara. Nalalaman niya na butas na talaga ang Senate. Kailangan ng taong maninindigan dun. Mahaba pa, meron pa tayong 1 taon na gaya ng nangyari kay Tatay Digong nung una, may dilema siya, na-convince ng taong bayan na siya ay, tumakbong presidente. Sayang nga lang at hindi natin na-convince si VP Sara dahil gano'n din ang ginawa natin, kino-convince natin si VP Sara kaya lang tumakbo siya bilang Vice President. But I'm sure ngayon gising na siya na yung mga ibang kaibigan niyang tinuring ay traidor pala sa kanya. So habang, sumasayad sa isip ni Pulong yung pagtakbong senador, tulak na natin. And kung, ikakabuti ng mga Pilipino, why not? Ah, sa akin, masundan lang yung ano, yung mga panukalang batas para sa mga drug lords, malaking bagay na yun. Again, ulitin ko, I'm very confident with the Dutertes. Hindi yan mag-aalaga ng mga drug lords. Sa katunayan, kabaligtaran. Sila talaga ayaw sa mga durugista. Kaya kung hindi kayo sang-ayon sa akin, but that is my opinion, kailangan natin sila. Sabi ni Beby, ako din gusto kong, mga Duterte ang tatakbo sa susunod na eleksyon kahit sila pang 3 na Duterte, correct. Kailangan nang magkaroon ng mga matitino sa Senado at Congress pati Kamara, correct. Amboy Wally, basta Duterte, good governance. At hopefully, kung talagang matutuloy ang Duterte, sana tumakbo na rin si Bantag at si Tevez sa iisang partido nila. Dahil ako naniniwala na yang mga yan ay magiging lehitimong galit sa tambaluslos. Siguradong sigurado ko, 100%. Siyempre si PRRD given na yan. Hinahamon nga niya ng audit si Tambaluslos, Pangalawa siyempre nung ginawa sa anak niya. Siyempre si Pulong ganun din. Kapatid yan, So galit yan sa mga tambaluslos. Si Bantag, I'm sure, nakikita nyo naman ang mga sinasabi niya. Galit na siya kasi kinase close agad siya tapos wala namang ginawa tong sila Tamba. No. Si Tevez ganun din. Hindi siya binigyan ng pagkakataong makapagsalita. Yun naman pala, itong si Tamba, mayroon palang bata na gusto niyang ipasok bilang ipalit kay Tevez. Si Janice gusto niya palang ipalit. Kaya ayaw niya pagsalitain to si Tevez. So yung 4 na yan, sana mag-usap-usap, maging magkapapartido. At yan ay lehitimong oposisyon na talagang magagalit yan sa mga korap at mga tambaluslos.